Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 17, 2025, Friday. Opisyal nang naging tropical depression ang low pressure area na minomonitor natin nitong mga nakaraang araw at ito ay pinangalan ng Ramil. Nagbago ulit ang kilos nito at yung unang lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa ngayong umaga, nakita ang sentro ng Tropical Depression Ramil ay tinatayang nasa layong 1,145 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Ito ay may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa sentro, bugso ng hangin na hanggang 55 kilometers kada oras at central pressure na 1,004 HPA. Kasalukuyan itong kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa mabagal na bilis at may lawak ng malalakas na hangin na umaabot hanggang 350 kilometers. Ang mga lugar na hindi direktang tatamaan ng mata ng bagyo ay posible pa ring maranasan ang masungit na panahon. Kasalukuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Silangang bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Hilaga at silangang bahagi ng Sorsogon at silangang bahagi ng Northern Samar. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay nangangahulugang posibleng makaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours. May range ito ng hangin na nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour at posibleng magdulot ng minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian. Bagamat mababa pa ang kategory ni Ramil, hindi dapat maging kampante dahil maaari pa itong lumakas habang papalapit sa kalupaan. Pinapaalalahanan ng publiko na sa mga lugar na may nakataas na wind signal na ang hangin na mararanasan ay medyo mas malakas kaysa normal, lalo na sa coastal and upland areas sa mga kabundukan. Kaya pinag-iingat po ang mga kababayan natin kung tayo ay nakatira sa mga lugar na nabanggit. Mas mahina naman ang hangin sa sheltered at mga lugar na hindi masyadong tinatamaan ng direksyon ng hangin. Sa ngayon, signal number 1 pa lang ang nakataas pero sinasabi ng Pag-asa na posible din itaas ang signal number 2. Ngunit kung lalakas pa si Bagyong Ramil at maabot ang severe tropical storm category bago ito maglandfall, hindi inaalis ng Pag-asa ang pagtataas ng wind signal number 3. Sa magiging lagay ng panahon sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa trough ng Tropical Depression Ramil. Posibleng magdulot ito ng flash floods at landslide lalo na sa mga flood-prone at bulubunduking lugar. Sa Metro Manila, Calabarzon, Mainland Cagayan, Isabela, Bulacan, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, nalalabing bahagi ng Bicol Region at nalalabing bahagi ng Visayas, asahan din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, bunsod naman ito ng easterlies. Ang ganitong kondisyon ay maaari ding magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa kung tatama sa mga marurupok na lugar. Sa Batanes at Babuyan Island, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mahihinang ulan dahil sa northeasterly wind flow. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga localized thunderstorm ang aasahan, habang sa Mindanao, localized thunderstorm din ang patuloy na magiging sanhi ng mga biglaang pag-ulan sa hapon at gabi. Sa magiging lagay naman ng hangin at karagatan, sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon, magiging katamtaman hanggang malakas ang hangin mula hilagang silangan, kaya't inaasahan ng moderate to rough coastal waters na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Hindi ligtas para sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga apektadong baybayin. Sa Visayas at natitirang bahagi ng Luzon, magiging banayad hanggang katamtaman ng hangin mula northeast to northwest na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula timog hanggang timog kanluran na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Batay naman sa pinaka-latest weather outlook na inilabas ng Pag-asa, malalakas na ulan ang inaasahan sa ilang bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras. Bukas, October 18, inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Sa linggo, October 19, 50 to 100 millimeters ng ulan pa din ang posibleng maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon.
mas mataas pa ang maaaring maitalang ulan sa mga bulubunduking bahagi ng mga nabanggit na lugar, kaya pinapaalalahanan ng lahat na maging alerto at maghanda laban sa flash floods at landslide. Bukod dito, ang mga lugar na dati ng binaha ay mas madaling muling bahain dahil sa antecedent rainfall o naipong ulan nitong mga nakaraang araw. Ayon sa forecast, si Bagyong Ramil ay magpapatuloy sa kanyang westward na direksyon hanggang bukas bago ito liliko pakanluran, hilagang kanluran patungo sa Central at Southern Luzon. Bukas ng umaga o hapon, October 18, posibleng dumaan malapit sa Catanduanes. Sa linggo ng umaga o hapon, October 19, posibleng maglandfall sa Aurora o Quezon itong si Bagyong Ramil. Kapag naglandfall na, maaari itong tumawid sa Northern o Central Luzon at lumabas sa West Philippine Sea sa linggo ng hapon o gabi. Sa Lunes ng umaga, October 20, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Mahalagang tandaan na maaaring magbago ang track depende sa atmospheric conditions. Kung lilihis ito ng bahagya patimog, maaaring mas maraming lugar ang mapasama sa wind signal. Dahil dito, mahalagang tumutok sa pinakabagong impormasyon dito sa ating channel. Si Ramil ay inaasahang patuloy na lalakas habang nasa karagatan ng Philippine Sea. Batay sa forecast, maaari itong maging tropical storm sa early morning ng October 18. Hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad niya na umabot ito sa severe tropical storm category bago mag-landfall sa linggo. Kung mangyayari ito, asahan ng malalakas na ulan, mas malakas na hangin at posibleng storm surge sa mga coastal areas ng Aurora, Quezon at Bicol region. Ang posibleng epekto ng bagyo ay malalakas na ulan at pagbaha, landslide sa bulubunduking lugar, storm surge at malalaking alon, pati pagkaantala ng mga biyahe ng eroplano at barko lalo na sa mga rehiyong direktang maapektuhan ng bagyo. Pinapayuhan ang mga residente na i-secure ang kanilang tahanan, ayusin ang bubong at bintana, alisin ang mga panlabas na bagay na maaaring liparin ng hangin. Ihanda ang emergency go bag na may pagkain, tubig, flashlight, power bank, baterya, first aid kit at mga dokumento. Alamin ang evacuation plan ng inyong barangay, lalo na kung nasa coastal o landslide prone area tayo. Makinig lamang sa opisyal na abiso ng Pag-asa at NDRRMC. Mga kababayan, habang si Tropical Depression Ramil ay patuloy na lumalakas at papalapit sa kalupaan, mahalagang maging alerto at handa ang lahat. Bagamat hindi pa ito kasing lakas ng mga madalaking bagyo, maaari itong magdulot ng malawakang pagbaha, landslide at pagkasira ng mga ari-arian kung hindi paghahandaan. Manatiling nakatutok dito sa ating channel, lalo na kapag nagsimulang magbago ang track at intensity ng bagyo. Huwag baliwalain ang mga maagang babala dahil ito ang susi para makaiwas sa pinsala at maprotektahan ang inyong pamilya. Patuloy kaming magbibigay ng mga real-time update habang lumalapit si Ramil sa kalupaan. Maging alerto, maghanda at manatiling ligtas.